So ayun guys, oras na. It's already 11:38 in the evening. So oras na para magkwento. Tapos naman yung trabaho ko. So ikakwento ko siguro na lang itong unang company ko. Which is MFR Qualis Construction Supply. Itinayo ko ito year 2014, January 3, 2014. So, this company is existing for 10 years. At galing ito sa maliit na puhunan na 70,000 pesos lang. Nangupahan ako noon ng worth of 4,500 dito sa malapit lang din, halos kapitbahay lang namin. At ngayon napalago ko siya na siguro idea na lang. Isa na siyang multi-million company ngayon, yung MFR Qualis Construction Supply. Ano ba ang mga paraan ko kung bakit ko napalago ito compare sa mga ibang businessman na ang negosyo nila ay pares din sa akin? Hardware, construction supply, ano ba lamang ko sa kanila? Siguro para sa akin, determinasyon. Yun ang number one. Yun lagi ang naisip ko. At saka yun lagi ang itinuturo ko dun sa mga tao namin kapag nagmamonthly meeting kami, lalo sa mga sales. Kasi yung mga sales, sila yung napakalaking bukas na oportunidad para sa kanila na yumaman katulad ko. Kasi galing din ako sa sales eh. Pero kung walang determinasyon, palagay ko, hindi nila maabot yung naabot ko. Yun siguro yung isa talaga sa pinaka-hint o pinaka-paraan ko. Actually, hindi siya paraan eh. Kasi ang determinasyon naman eh, nasa ano mo eh, nasa pagkatao mo kung determinado ka. Kung gusto mo talagang maabot yung mga bagay na yan, o gusto mo talagang masenso sa buhay, maraming paraan eh. Pero yung pagiging determinado ka, na maabot yung bagay na yon, napakalaking bagay. Number one yan para sa akin, determinasyon ka. Minsan nga nabanggit ko sa mga videos ko, yung determinasyon ko ay mas malaki pa, mas malaki pa compare sa pagkatao ko yun eh. Lumagpas pa ako yun sa pagkatao ko. So, determinado kasi talaga ako masenso. Marami rin kasi akong pagdaan ng hirap. Hindi naman ako galing sa isang mayamang pamilya. So, marami akong pinagdaanan. Doon sa mga pinagdaanan ko na yon, sa experience ko na yon, doon din siguro na build yung karakter ko na kumapit sa determinasyon o bumuo ng isang matibay na determinasyon. Determinado talaga kasi akong masenso. Hanggang ngayon naman, kahit sabihin natin na pwede naman na akong huminto kasi kung huminto naman ako ngayon, marami naman na sabihin natin, hindi naman ako maghihirap. Dalawa na yung company ko. Pero tuloy-tuloy pa rin yung hanap buhay ko. Hindi pa rin ako humihinto. Ganun pa rin yung trabaho ko. Medyo naiba lang kasi office work na ako ngayon. Ako'y pirma ng cheque, gano'n na lang. Pero ano pa rin, nakakapagod pa rin. Siguro in mental aspect, emotional, minsan kasi nadadamay yung emosyon natin kasi siyempre marami kaming tao, more than sa dalawang company siguro mga nasa 60. So dito pa lang sa MFR more than 30 employee dito. Kahit ito pa lang eh, minsan talagang dumarating sa time na sumasakit din ang ulo ko. Pag nagkakasabay-sabay, may mga problema. Pero magagaling naman yung supervisor namin dito. Kaya yung dating bigat ng trabaho ko, siguro ngayon mga 10-20% na lang. Magana ngayon yung trabaho ko. Pero dahil dalawa yung company namin, yung isang company bago, doon ako medyo struggle pa kasi isang company kasi mag 3 years pa lang siya, normal naman yan sa mga bagong company. Alam yan ng mga negosyante na 1 to 3 years hindi pa talaga, wala pang kasiguraduhan na magpo-prosper o aasenso yung isang tinayo mong negosyo. So,
normal yan. Pero sa ngayon, mag-3 years na siya, smooth naman na yung takbo niya, hindi lang ganun kalaki yung kinikita ng isang company. Pero hindi naman siya nalugi, hindi tulad last year na nag-aabono ako. Minsan, sa isang buwan, natalo ako ng 500,000, ganun. Pag hindi sila nakabenta o makabenta man sila, talo pa rin dahil mas marami ang tao, mas marami yung gastos, pero yung benta nila, release lang kami ng 2, 3 units. So, talo pag mga ganun. Pero ngayon, konti na lang din naman yung tao, pero halos karamihan sa unit kasi tapos na. So, for display na, for release na yung iba, kumikita na. Hindi lang kasing laki ng kinikita nitong MFR Construction Supply. So, ayun. Yung ikikwento ko talaga dito muna ay yung MFR Qualys Construction Supply, kung paano ko ito napabilis, paano ko na-paasenso ito ng ganun kabilis na sa loob ng 10 taon, nagawa ko siyang multi-million company na nanggaling lang siya sa 70,000 na puhunan. Ayun nga, siguro number 1, anong kaibahan ko sa mga negosyante na katulad ko rin ang negosyo. Number 1 siguro, binild ko na maayos yung karakter ko. Ako kasi yung tao na uhaw ako lagi sa pagkatuto. Kung ano yung bago, nag-innovate ako. Yun yung meron siguro ako na wala sa kanila. Kasi kung may iwan ka, ikaw mismo sa sarili mo, yung personality mo mapag-iwanan, yung character mo, kumbaga ano yan mahihinto ka kung wala ka natututunan o kung sarado ang utak mo. Yung character mo, tingin ko mamamatay yung character na yan Pero kung sumasabay ka, nag-aaral ka, bukas ang kaisipan mo, willing kang matuto, mas mabilis ka umasenso kasi marami kang natutunan Yung mga natututunan mo na yun, na-apply mo sa negosyo At saka ang impact kasi niyan, tulad nito ngayon, kung marami kang alam at may puhunan ka, advantage, napakalaking advantage. Kasi kung compare doon sa marami kang alam, wala kang gaanong puhunan, so wala kang ma-utilize kapag makapag-utilize ka man, maliit. Ngayon, kung sabihin na natin na malaki na yung asset mo, magagamit mo na siya, at marami ka pang alam, yung asset mo na mismo yung gagalaw para lumago pa yung mga negosyo mo. So doon siguro ako lamang. Ako yung tao na na mahilig sumugal. Sabi nga nila, kung mas malaki ang itataya mo, mas malaki ang panalo mo. Ganun ako. So, huling sinugal ko, namunan siguro ako na nag-range ng 5 to 7 million itong huling company ko. So, napalagukos naman siya. Nagkaroon lang talaga ng mga hindi inaasahang problema. Normal yan, may mga nangyayaring ganyan. Kahit gaano pa ka-smooth yung pagtayo mo ng negosyo, kahit may sistema ka pa, kahit na plano mo pa ng maayos yan, hindi mo kalkulado lahat yan. Oras na may magkamali dyan sa system mo, o minsan ikaw mismo sa karakter mo, kasi tao tayo nagkakamali talaga tayo magkukulaps yan. Pero ang kagandahan naman, dahil na-build mo ng maayos yung karakter mo bilang isang tao, bilang isang magaling na negosyante, oras na bumagsak yan, madali mo siyang maitatayo. At saka ikaw mismo sa sarili mo, ako mismo sa sarili ko, ilang beses din ako bumagsak At wala ka namang ibang choice wala kang ibang option dyan kundi tumayo. So, yun ang laging iisipin mo. Pag bumagsak, tayo. Mas mabilis ang bangon, hindi mo ganong ramdam yung pagbagsak mo pag tumayo ka kaagad. Nag-iisip kasi ako palagi guys na ang buhay natin daan lang tayo rito Sabi natin siguro mataas na yung 8 years na buhay natin dito. So kung hindi ka magmadaling tumayo, sayang yung mga panahon na nakalugmok ka. Hindi naman kasi huminto ang oras
ang edad natin tuloy-tuloy ang pagtanda natin eh.